Saking talino sa mabuti lang laan sa ating katutubo ang maging mapagmahal. Ako ay Pilipino, ako ay Pilipino, isang bansa sandiwa ang minimithi ko. Ikaw ba'y Pilipinong totoo? Happy birthday ulit po sa ating God Jose Rizal. Yes, June 19, 2024 ay birthday po niya. Hindi lang po natin alam kung talagang santo siya, pero alam po nating hero natin siya. National hero po, Dr. Jose Rizal. Wala naman santo sa ating pinapanganak. Lahat naman po tayo nagkakasala. At kaya naman po sa ating bayang Pilipinas, meron din pong naging hero na medyo may mga ginawang hindi rin po tama. At sabi ko nga po, ang isang hero o isang martir ng ating bansa ay hindi naman nangangahulugang isa siyang santo. Yes, di po ba? So, welcome po to Simply Jane's Live. Salamat po. Kuala, thank you so much for joining Simply Jane's Live and for dropping your link. Maraming salamat po. You're always the first one to come. Laging ikaw pong nangunguna dito sa ating live. So maraming salamat, Kuala, for joining Simply Jane's Live. So, sa Liram, hello, mega love shout out, and mega love shout out sa iyo, Tadeo Talan. Yes, Lalabs Tadeo, salamat po ng marami. At nandyan po kayo at sinusuportahan niyo po si Simply Jane. Dito po sa 1 hour live. 1 hour lang naman po lagi ang ating live. After lunch, sana po ay masarap ang inyong kain. Okay, sa araw na ito at birthday po kasi. Birthday ng ating national hero na si Dr. Jose Rizal. Yan po kanina, bago ako nag-live, medyo nabukas-bukas po ako ng mga may music, ganyan. At narinig ko po yung mga ako ay Pilipino, ako ay Pilipino, mga ganyan-ganyan na songs, no? Patriotic songs nga po ang tawag natin sa mga yon. Maganda naman po ang feeling na talagang inaalala natin ang ating national hero sa kanyang kaarawan. Okay, June 19, 2024. 163 na pala na birthday niya. 163rd birthday, kung buhay po siya. Alam naman po nating nawala na siya, no? So, wala po sana tayong nagsimula o nag-inspire ng himagsikan noong mga panahong iyon. Yes, at hindi na po natin ibig balikan sana, no? Wala na po sana mga himagsikan, wala na po sana mga gera. At pero minsan naiisip din po natin dahil nga okay, may mga nangyayari dyan po sa ating mga karagatan. So, meron pong freedom of navigation na gusto natin at ibig natin na makapangisda ang ating mga mangingisda. At gusto po natin na talagang free tayo, okay, to enjoy the resources given to us by the Lord. No, ewan lang po kung bakit napakalawak naman po ang ibang bansa, no? Ito pang maliit ang kanilang hinahanap, gustong sakupin. So, yan, tayo po ay mga atapang-atao. Di po ba? No? Kahit po we are meek and mild, ayaw din naman po nating tinatapakan ang ating dangal, inuyurakan ang ating pagkatao. Pero, as much as possible, we would like to be peacemakers. At sabi nga po dun sa Bible, blessed are the peacemakers, for they shall be called children of God. Yes po, pero kailangan din po nating ipaglaban ang ating mga karapatan. Di po ba? So, that's why, yes, kailangan din po natin. Ewan ba, bakit marami talaga ang nagkakagusto dito sa ating perlas ng silanganan? Perlas nga po, no? Basta perlas, talagang very enticing. Oo, nagagandahan po yung ating mga
kapitbahay. Hindi lang po kapitbahay. Medyo marami po tayong nagbibidji, nagtatambay-tambay dyan. Nakikinig po kay Simply Jane. So, thank you so much. Hello, mega love shoutout po. Hi, Sir Roy pala. Sir Roy. At sino itong isa? Mama? Mama Sita. Thank you. Salamat po si Dani Sulong. Thank you. Okay, Sis Dani, nakita niyo po, you're already part of our team. Yes, amen, amen. Kanina po napakanta si Simply Jane ng Ako ay Pilipino, ako ay Pilipino, taas noo kahit kanino, Pilipino ay ako, or Pilipinong totoo. Yan po dapat, no? Totoong Pilipino po ba tayo? No? So, kailangan po natin talagang ipaglaban ang ating pagka-Pilipino. Yes, pero hindi po sa marahas na pamamaraan. Kailangan po natin siyang ipaglaban by doing our little things every day. Okay, bilang mabuting mamamayan. Yes po. Yan, amen, sabi po ni Sir Roy. Thank you naman po sa pag-amen mo, Sir Roy. Yes, at nandyan din po si Lalabs Tadeo. So, thank you so much for joining Simply Jane's live this afternoon. 1 hour lang po tayo araw-araw. Yes, para hindi naman po tayo ma-over sa kakawaiti natin. Yes po. So, as I said, nag-review po ako bago nag-live today ng mga heroes natin. Hindi lang naman po si Gat Jose Rizal ang ating hero. Marami pa pong iba at kung hindi nyo po alam, may mga babae din po. Yes. Kahit na hindi na po Women's Month ngayon, actually, the month of June is Pride Month. So, para sa akin, Pride Month din po yun na tayo'y Pilipino dahil it's Independence Month. Yes, at winawagayway natin ang ating watawat. Yes, thank you so much sa lahat ng mga bisita natin sa hapong ito. Ang sabi nga po ni Dr. Jose Rizal, na ating national hero whose birthday we are celebrating today, ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit na babaho kaysa malansang isda. Di po ba? So, mahalin po natin ang ating sariling wika at ang mga mother tongues, syempre, ng iba't ibang rehiyon. Okay, kung Ilonggo man ka mo, o Cebuana ba, o Bisaya, o Waray, o kahit na unsa man, o basta, we love our own language. Yes po. So, reminder lang po, kasi minsan, medyo nakakalimot po tayo. Kaya, ayan, yung bagong Pilipinas na pinapakanta po sa atin, magandang reminder din po naman. So, tatay na natin siya. So, kung ano man yung kanyang mga sinasabi, basta maganda, ay susundin po natin. Di po ba? Happy birthday sa ating national hero na si Dr. Jose Rizal. Yes po, inspiration po siya actually ni Andres Bonifacio. Kung wala pong Rizal, wala pong Andres Bonifacio na lumaban. Opo, ang dati po nilang gawa actually doon po sa Binondo, doon po sa may bandang Divisoria is, sabi raw po, ayon sa kwento, dahil wala naman po tayong lahat doon, no? Sabi raw po, ay nag-a-acting itong si Andres Bonifacio sa mga sarswela. Ganyan. So actually, yung way nila para maiparating nila yung kanilang mga pananaw sa buhay was through yan, yung kanilang sarswela. Actually, yung ating freedom sa buwan na our Independence Month is hindi naman po talagang free na free. Dahil marami po tayong mga, kailangan nating kalagan ang bisyo. Halimbawa, may mga vices na ganyan, na kailangan nating iwanan, ganyan, on the personal level. Ganyan po. So, hindi na natin kailangan yung mga chinky-eyed. Siguro kilala nyo na po, no? Na puntahan nila tayo para tayo sakupin. Nandyan na po sila no? O kahit sa music natin, andyan din sila. O sa mga pagkain natin, andyan din sila. Sa mga restaurant na pinupuntahan. Yes, ang dami po talaga. Na po, each one of us will
thank the Lord na meron tayong national hero na si Dr. Jose Rizal. Naging inspiration po ng himagsikan ng mga panahong iyon, panahon ng mga Kastila. At paulit-ulit po, no? Paulit-ulit yata yung mga nangyayari sa atin na merong gustong sumakop. Nai-inlove sila talaga, nabibighani sila sa beauty ng ating perlas ng silanganan. So, but anyway, yes, they are all welcome. We are all friends to them. Napaka-friendly po natin. In fact, nung panahon po ng yung mga Jews na galing po sa Germany, okay, actually, they were welcomed here in the Philippines. Tapos, even yung mga Russians, no? Yung panahon ni Presidente Manuel L. Quezon, we welcome them with open arms. Only that, hindi sila naging masyadong happy dahil po doon sila napadpad sa Samar at Leyte yata, doon sa kung saan marami pong binabagyo. So they experience, grabe din yung nabasa ko tungkol dyan, na nabagyuhan sila ng todo-todo, kaya medyo natakot na sila, umalis na rin po sila. O naghanap na sila ng ibang, I think they were welcomed by US. Ganyan. Pero nung panahon naman ng mga Hapon, grabe, meron pong isang Nieves Fernandez na taga Tacloban. Grabe po, no, she was a teacher before. At nung nakita niya na po na endangered na yung mga pamilya nila, kinuha na yung mga possessions nila, inagaw na po ng mga dayuhan. At imbis na teacher po siya, naging siya, nag-transform. Grabe, nag-transform po siya. Okay, at yung kanyang ginawa ay pwede niyong basahin din. Yes, grabe, no? Magaling siya sa rifle at mga ganyan. At sino pa ba? Patrocinio Gamboa na nandun po sa Iloilo. Yes, taga-Haro, Iloilo po. Grabe din yung kanyang experience. Mga babae pong talaga namang matatapang. So, lalaki at babae po, mga Pilipino ay mga taong atapang-atao. Hindi po ba? Yes po, talagang yes. Oo, kung kailangan. Pero as much as possible, we are so meek and mild. Ganyan. Mapagkumbaba at grabe yung patience ng mga Pinoy, no? Napakahaba po ng ating pasensya. Pero pag hindi na po dapat, yun, talaga nang tatayo tayo at titindig tayo. Look at EDSA naman po, 'di ba? People power, grabe, no? Yes. So, pero, ayan po, lagi nating, buti nga po tayo ay mga Kristiyano at lagi nating ipinagdarasal ang buong mundo, ang kapayapaan ng buong mundo. At buti nga po tayo ay may pananampalataya dahil kung hindi po dyan, hindi po natin, syempre maiisip yung blessed are the meek, 'di ba? For they shall inherit the earth. Blessed are the peacemakers, for they shall be called children of God. Di po ba? Yes po. So, pasalamat po tayo at meron tayong pananampalataya. And of course, that is also something that we can share with others. So, we are just celebrating actually together the birthday of our national hero, Dr. Jose Rizal. June 19, 2024 is actually his 163rd birthday. So, imagine kung nabuhay po siya, no? 163 na po ang kanyang edad. Wala naman po yatang winner sa patandaan na umabot po ng 163 years old. So anyway, one or another time, tayo din po ay mamamatay. Huwag po tayong matakot dyan. Sana maano natin sa ating mga puso at diwa yung ating bagong Pilipinas. Sabi nga po, no, ng ating presidente, no, bagong Pilipinas. Tulong-tulong tayo, lahat ng ating talino ay gagamitin natin para sa kaayusan ng ating bayan. Ayan. Pilipinas kong minumutya. Basta, mahal na mahal po natin ang ating bayan. Yes, sa mabuting paraan. Yes po. At tulong-tulong tayo sa pagbabantay ng ating kalayaan. Tayo po ay sumusugod. Sugod, mga kapatid. Sumusugod sa live. Di ba palangga, no?
sugod lang sa live. Uy, grabe, palangga. Ang didto sa Negros, grabe, gidyang istorya. Ang sinasabi ko po, dun po sa Negros, grabe pong nangyari nung panahon na yun. Kasi, para magkaroon po ng independence, meron pong tinatawag na 5 de Nobyembre. Grabe po sa 5 de Nobyembre. Alam niyo po ang nangyari? Oo, lahat po nagkaisa eh. And then, oo, gumawa po sila ng mga, ano lang po ng niyog. Ang tawag po sa amin is paklang ng kinulayan nila ng itim, nagmukha siyang mga rifles. So natakot naman po yung ano, yung mga Espanyol na nandoon po sa katedral. No, tinitingnan nila sa malayo, may mga cannons, mga kanyon. Akala lang po nila yun. Pero yun pala, inisahan lang sila ng mga Pinoy na matatalino at magagaling. O mga kanyon. O ang tawag po namin doon is 5 de Nobyembre. Dahil unang-una po naging republika, Federal Republic actually, ng Negros. Dahil sila po ay nauna, ang mga Espanyol at that time, nagwagayway sila ng puting panyo. Anong ibig sabihin nun? So, surrender na po sila. Kasi ang akala po nila, galing sa norte, galing dito sa may Murcia, at galing po sa southern part of Negros, ang akala po nila, talagang maraming Pilipino ang talagang mag-a-attack doon po sa city. Yun pala, mga ano lang po nila yun, gawa-gawang amakan. Yes po. So, grabe din ng mga ka-ingenious yung Pinoy, no? Oo, mga very resourceful at napakatalino. Yung kwento ko nga po doon sa Villamor, di ba? Yung isang, si Captain Villamor nung nakaraan. So, hindi po sa live, I did not share that during the live, but I made it into one of my episodes. Yung paano po naging Villamor ang Nichols. Yes po. So, sana wag po kayo magsawa sa pakikinig. Tingnan nyo naman si Villamor. Opo, si Captain Villamor, hindi po siya natakot. Maliit lang po siya na tao, pero ang sabi po ay small but terrible. Ayan po. So, itong mga to, mga po na ating mga kababayan at yung mga nandoon po sa abroad, mga OFW ay mga bagong bayani, di po ba? Napakabait po ng aming nanay po ng Pasay, mga Pasayenyo, mega love shout out po sa inyong lahat. Yes po, at sa lahat po ng ating mga kaibigan dito, mega love shout out. Salamat po sa pakikinig kay Simply Jane sa araw na ito, tangkilikin ang sariling atin.